ang naranasang malawakang power outage sa Iloilo City at 5 lalawigan sa Western Visayas na itinuturing ni Mayor Jerry Treñas na economic sabotage. Matindi Idinaan po ng mga Ilonggo sa social media ang kanilang reklamo at pagkadismaya sa mga blackout na sumalubong sa kanila sa ikalawang araw ng bagong taon, lalo na ang matinding init na kanilang naranasan at ang mga nasirang pagkain. Matindi ron. Na natira noong medyanoche at sabay sigaw ng maayong aga mga pinalangga. Bugtaw na kamo! Isinisi po ng National Grid Corporation of the Philippines ang pagkawala ng kuryente sa unscheduled maintenance shutdowns ng malalaking power plant sa Panay Island na naganap isang araw bago matapos ang pagsalubong sa bagong taon. Napilitan ng pamahalaang lungsod ng Iloilo at iba pang LGUs na pauwiin ang kanilang mga empleyado ng maaga at kanselain ng klase, habang maraming negosyo ang nalumpo simula noong 2 ng Enero. Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 ngayong araw na ito ng Friday! Yuhuu! Maayong aga mga pinalangga. Bugtaw na kamo! Gising na! Siguradong maraming gising dyan, lalo na nga yung init na init, kumbatsero. Oo nga. Isip-isipin mong kung nasanay ka na meron kang electric fan man lamang. Lalo na may mga naka-aircon. Lalo yung naka-aircon. Especially kung batsero, may mga batang maliliit. Nakaw. Kasi kawawa yan, mga yan. Pero matindi tong sinabi ni Mayor Jerry Treñas ng Iloilo City. Economic sabotage to. Oo nga, Talaga naman, sa tindi ng epekto niyan at sa dami ng mga naperwisyo, lalo na nga yung mga tira-tira nung medyanoche. Yun ang pinaka-importante dun eh. Oo, yung limbawa yung bukas ko nakakainin yan. Yung macaroni salad na tinitira-tira, inunti-unti mo nung countdown. Countdown para kamo meron ka pang kakainin ng mga ilang araw after New Year. Naku po, nasira. Patay na. Yari ka sa buti sana kung lahat ng bahay diyan merong tinatawag na solar power. Buti sana kung may gano'n. Buti sana kung may gano'n. Wag na tayo magpatumpik-tumpik pa kung batsero. Kausapin na natin ang nakakaalam kung kailan ba maibabalik ang normal na sitwasyon dyan sa Panay Island. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Kausapin natin ang may-ari mismo ng NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Ito yung mismong
sila yung nangangasiwa ng transmission ng linya, ng kuryente sa iba't ibang lugar. Ang tanong ng mga Ilonggo nanong malyari? Mga Ilonggo. Kapampangan nyo, Habi. Nagkahalo. Kapampangan nyo, Habi. Kapampangan. Wah! Ang bihirang pati. So, naalala ko lang, bago lang natin tawagin yung may-ari ng NGCP, kumpatsero. Bakit ba parang ting bagong taon meron tayong problema sa kuryente? Naalala mo bagong taon yung sa airport? Habi? Oo. Yung last year? Yung, nagkaroon, nag-blackout sa airport. Blackout sa airport. Ay, sus Mariano Kaindo. Nga ito talaga dapat pag-ukulan ng pansin ng pamahalaan. Ang energy sector. Ayan, energy sector. Ano ba may problema? Generation? Transmission ba? O distribution? Ayan. Kausapin na po natin ang may-ari ng National Grid Corporation of the Philippines, si Attorney Cynthia Alabanza. Attorney, magandang morning! Magandang umaga. Grabe naman, may-ari. Hindi ba? Hindi pala kayo. Parang dinideny nyo pa. Dinideny nyo ba yan? Little lang po. Little. Oy, Happy New Year. Happy New Year po. Mutya, ano? Yes po, it's been a long time. Happy New Year po sa inyong dalawa. Opo. Ano ba ang sitwasyon ngayon? Ano ba ang report galing sa Panay Island? Especially dyan sa probinsya ng Iloilo at lungsod ng Iloilo. Saan ba nagkaroon ng problema? Sa generation, sa transmission, o sa distribution? Actually, napakasama nga ho ng pasok ng 2024. Nung araw na ba ngayon, January 4. Nung January 3, I think yesterday, or meron hong mga planta tayong mga nag-umpisang tumirik. 12 noon, I think it was January 2, no? 12 noon siya. May isang plantang tumirik, malaki-laki siya relative to Panay. Biglaan, unplanned, no? Wala hong sa plano, so di inaasahan. Pero na-recover natin yung voltahe nun. So mula 12, shortly after 12 noon hanggang mga alas 2, wala ho tayong naging problema. Ang kasamaang palad, 2:19, may 6 hong plantang sabay-sabay na naman tumirik. So yung pagkawala ho ng kuryente na ginagawa ho ng 6 na plantang yun, yun ho ang medyo napakalaki na at hindi na ma-recover ho ng sistema. So hanggang ngayon, iniimbestigahan ho natin kung bakit nagkataon na 6 talaga na malalaam na planta, kasama dyan sa 6 na yan yung 2 nahuhuling malaking planta. So matotal, halos 70% ng kuryente na ginagawa sa Panay Island nawala. So, so napakalaki talaga nung pagkawalang yun at talagang hindi ho talaga matutustusan nung nalalabing mga planta, yung pangangailangan ng anim na planta sabay-sabay. At 70% na requirement. Anong naging dahilan daw? Bakit nagkaroon ng gano'n ng pagtirik yung 6 na planta? Well, sa huli ko pong pag-check, wala pang binibigay na report yung isang malaking planta na kasama doon sa 6 ng 2:19 p.m. Yung PCPC na ang ginagawa niya is 135 megawatts. So malaki po. Hindi pa ho namin mapagbangga yung kanyang report dun sa nakita naming mga detalye sa sistema. So hindi pa rin ho namin malaman kung ano pong nangyari at bigla ho siyang pumalya. Yung 2 malaking planta Sino may-ari nito? By the way, attorney, sino may-ari nitong 130 megawatt na yan? Hindi ko lang po sigurado kung sino ang kasalukuyang may-ari niyan. For now, no? Sige po, pero kahit pa. yan din po yung yung isa sa mga pumalya nung April kasi meron po similar incident nung April 2020. I think isa po siya sa mga pumalya din. At any rate, yun na nga po, no, hindi natin mapagbangga yung datos, pero out of the plants na pumalya nung isang araw, 2 ho sa unit ng PEDC na 83 megawatts, unti-unti na hong bumabalik, kaya lumalaki na din ho
yung kuryenteng dumadaloy sa Panay at mas marami ho tayong consumers na naikakabit sa sistema. So mga kailan po babalik yung 100%? Meron po bang report sa inyo? Meron ho silang, ang PCTC ho, although wala pa tayo nakikitang dahilan sa kanilang pagpalya, nakita ho na meron hong report na baka today, pag-umpisa na po siyang gumawa ng kuryente. So inaasahan ho natin yun na mag-umpisa siyang umandar para mas marami ho tayong mabigyan ng kuryente sa Panay Island. Medyo mabigat po itong binitawan ni Mayor Jerry Treñas economic sabotage, para bagang sinadya. Sa pagtingin po ba ninyo may ganong klase ng possibility? Sa totoo lang ho, kung ako si Mayor Treñas, maintindihan ko kung bakit niya may isip yun. Kasi sa amin rin po, nakikita namin na talagang bakit sabay-sabay na hindi na ho ma-recover yung voltahe. Marami hong nagsasabi na dapat ang NGCP ang may control ng voltahe, obligasyon yung siguraduhin maganda yung kuryenteng maidadaloy sa sistema. Totoo ho yun. Kaso lang nga, sabi namin, saan ho kayo may kukuha ng voltahe? Yung kuryenteng dapat itulak ng voltahe yan. Wala ho. So kailangan ho ng kuryenteng itulak at kailangan din ho ng kuryenteng pantulak. Pero at that point, zero ho ang generation. At some point, no? Walang zero production. So wala ho. Wala hong itutulak, wala ring pantulak. So kami rin ho, ang hirap namin ipaliwanag kung ano hong nangyayari at talagang kumbaga naghahanap pa rin ho kami, nag-iimbestiga kami hanggang ngayon. Pero yung isa o dalawa na magkasabay baka medyo sabihin natin nagkatsyempula, timing lang yun, coincidence lang, pero 6 kaduda-duda. Yun na nga po, nakita na naman natin yan sa ibang pagkakataon na may mga plantang sabay-sabay. Pero kaya nga ho, napaka-importante na makuha natin yung report ng mga power plants para mapagbangga natin yung datos nila dun sa datos namin at mabuo natin yung kwento kung ano ba talagang nangyari at ano yung dapat solusyon para hindi na maulit. Hindi ba mini-maintain yung mga yan? Kasi kung para ba inintay itong araw na ito. Mag-New Year muna. Mag-New Year muna. Yun nga po so talagang importante makita natin yung mga report na yan po. Kasi nga, hindi ho ito yung unang pagkakataon na may yung mga planta nag-maintenance shutdown. And relatively, mga bago-bago naman po yung mga planta. Tinignan ko po yung datos kahapon. Ang pinakamatanda na ho is nasa 13 years po ata, no? Bata pa yun. Pero may regular ho yan na maintenance Baka hindi ho ba naka-schedule? Ang isa man lang o ilan doon sa 6 na yan? Dapat po talaga meron silang maintenance schedules like any piece of machinery. Dapat po yan may mga nakatakdang pag-maintain na. Out of the 4 big plants po, no? Isa doon naka-maintenance shutdown pero hindi po natin sinasama yan doon sa mga biglaang tumingin kasi talaga naman pong naka-schedule siya at na-consider na natin yan. Opo, inaasahan na yon. Pero malaking planta din po yun, no? 150 megawatts. So, 4 na planta, almost 70% ng paggawa ng kuryente sa Panay, 4 na planta lang yun. And out of that 4, isa naka-maintenance shutdown. Tapos yung 3, yun ho yung biglang tumirik. Opo. So talagang malaki yung impact nun sa sitwasyon ng Panay. Marami yung maliliit na planta. Total po ata 13 planta sa loob ng Panay. Pero yung nalalabing siyam, maliliit na ho. So medyo minimal impact po yung kanilang pangyayari. So yung 4 po talaga, yung malaki ang naging contribution sa sitwasyon. Wala pang report, Attorney Mucha, kung halimbawa may mga dikya yung na pumasok doon sa... Di ba may nangyari ng gano'n sa Aswal? O kaya may bata pa tayo nun. Bata pa tayo. 18 anos pa tayo. Elementary yata tayo nung mangyari yun. Meron pang mga, halimbawa, nag-overheat na ganito, na makina. Ano ho bang initial? Saka ano bang klaseng power plant yan? Ito ho ata coal, hindi ko lang masigurado. Pero ang
ito pong nakalap nating information is ito boiler tube leak. I think po yung sinasabi nila. Madalas kong nakikita boiler feed pump issue. So, napaka-technical, hindi ko masyadong maintindihan anong ibig sabihin yan. Pero yun ho yung nakikita nating mga nakita nating report isa sa mga tumirik. Madalas ko rin nakikita yung boiler tube na yan at mukhang problematic ho yan sa isang coal plant. No? So, hindi lang ho natin masabi kung anong ibig sabihin yan. But at least for 2 of the plants na malalaki, nakatanggap na ho kami ng report. Pero, klaruhin lang natin, ito po bang 6 na ito, magkakaiba ang may-ari? I think so, sir. No, hindi ko lang masyadong masabi kung yung mga may-ari nagkakatugma. But certainly, yan nga po, nakikita natin sa sistema na halos sabay-sabay sila. Although, clarification lang po, sa records namin, 2:19 p.m., nawala ho yung plantang yan. Pero pag sa kuryente ho, ang binibilang natin, hindi minuto, hindi segundo, kundi millisecond. Ganun ka-importante. Ang millisecond. Opo, ang isang segundo ay may 1,000 millisecond. So kung makikita ho natin yung records ng mga power plant, malalaman ho natin kung sino talaga ho yung nauna at kaya nga kailangan nating makuha yung report para mabuo natin, para ma-simulate natin kung sa pagkasunod-sunod kung talagang ano yung naging dahilan na kumbaga nagkaroon ng sabayang pagkawala ng kuryente. Kung sabay-sabay talaga yun sa investigation. Kung sabay-sabay talaga o sino ang nauna na nawala. Pero Attorney Mucha, 70% kaninyo ang nawala sa buong supply sa grid ng Panay. May epekto ba yan? Yung natirang 30% na hindi nagkaroon pa rin ng kahit papanong kuryente, may epekto ba yon sa bayarin nila? Dahil di ba pag yung supply ng kuryente natin, yung singilin, nakabase sa supply kung gaano karami? Hindi ko lang po masabi sa inyo kung merong epekto yan sa presyuhan at ang NGC po. Hindi kami nagbebenta ng kuryente at meron hong rule ang market forces dito. So baka po, yung mga distribution utilities or yung market ang makakasagot nito. Dahil nga po, talagang pinatakbo na ho yung ibang mga diesel plant at mas mahal po yan. So, pero hindi ko lang masabi kung anong impact yan sa presyuhan. Ang gusto lang ho namin sabihin, yung panawagan ni NGCP na matagal na talaga namin ina-advocasya is yung mas mainam na pagplano ng mga lokasyon at ang teknolohiya ng mga power plant. Kasi isa ho sa nagko-contribute ng yung challenges sa Panay Island is yung sakto lang ho kasi yung kuryenteng nasa loob ng Panay para tugunan yung kanyang pangangailangan. So pag may pumalya po, umaasa tayo. Dapat may reserba, no? Opo, meron tayong pasobra, kumbaga. Tapos yung nakakabit po siya sa Negros at maraming power plant sa Negros, pero marami dun sa power plant sa Negros solar po. So, sa gabi, wala na po yan. Pangalawa, medyo ang tinatawag po sa technology niyan is variable. O pag biglang nagkaroon ng ulap or cloud cover, mawawala na ho yan. So, medyo hindi rin yung maaasahan yan para sumuporta sa voltahe. So marami mo talagang kailangan pag-aralan para tumibay ang sistema sa Panay. Of course, ang NGCP po, meron din tayong contribution dyan. Itong Cebu Negros Panay Stage 3 na makakatulong din po talaga. Pero sa pangkabuang solusyon dito sa suliranin na to, kailangan hindi lang po transmission, kailangan kasama din po yung ibang sektor ng enerhiya katulad ng generation. Ito na-establish natin na ang generation ng nagka-problema, plantang pumalya. Pero meron pong binabanggit si Mayor Jerry Treñas na nabigo daw po ang NGCP na kompletohin ang development ng transmission lines from Cebu Negros, Panay. Yes, yan po yung binanggit ko na CNP3. CNP3 is Cebu Negros Panay Stage 3. At yan po isa sa mga flagship programs na projects po natin na talagang medyo nagkaroon ng delay dahil ho na rin sa matagal na namin binabanggit na
mahirap kumuha ho ng right of way. Kaya medyo nakakarindi lang nga ho ang NGCP kapag kami po ay humihingi ng tulong at nananawagan upol sa pagsuporta ng publiko sa aming mga proyekto. Kasi nga po, napakahirap po kumuha ng right of way sa negotiation at kung hindi ho pumalya yun, minsan ho nagtatagal na rin sa korte. So yan ho naman yun ang problema talaga natin. Actually, hindi lang sa inyo, pati sa mga public works projects natin eh. Sino dapat na tumulong ba sa ganyan? Actually po, hindi lang sa Pilipinas, all over the world. Sa right of way. Mahirap po talaga ang right of way sa transmission. Kaya sa ibang bansa ho, makikita nyo na ang transmission project halos 7 to 10 years ang average timeline for completion. Kaya, and pareho lang ho ang dahilan dyan sa timeline na yan, transmission, saka right of way at permitting. So, hindi ho, kumbaga, bago itong problema ito. Kaya patuloy na lang ho kami talagang nananawagan sa suporta sa mga projects namin. Yan ba yung Negros Panay Cebu Interconnection Project, Attorney Mucha? Yes po. Ito mismo. Yes po, ina-upgrade pati Cebu pala, natin yung kakonekta. Hindi, Cebu manggagaling ang kuryente kung sakali, ano? Well, yung highway po, no, isa pa yung ina-advocate namin is dapat kada isla sapat yung sa pangangailangan niya. Pero yung interconnection po, parang hiraman lang sa emergency. So kumbaga kung panuwanag mo dyan is parang bigas, ano, magkapit-bahay ho tayo. Dapat tayo may kanya-kanyang bigas. At pag merong kakulangan, pwede maghiraman. Inorto sa iyan. Pero hindi mo dapat tayo aasa sa kapitbahay na yung pang-araw-araw nating pagkain. Hiramin na lang parate, no? So maganda rin ho yung may independence per island. Kaya ito panghiraman lang talaga. Pero apektado nga lang ng right of way problems. Yes po. Yung CNP3, ina-upgrade natin yung submarine cable kasama po dyan. Pero yung submarine cable po, dahil walang right of way sa ilalim ng dagat, matagal na hong nakalatag yan. Nauuna ho talaga parate yung submarine at sumusunod ho yung overhead yung nasa lupa. Kasi nga ho, yun ang marami kaming kailangan kausaping tao at maraming permit na kinakailangan. So yun ho ang challenge. Kala ko, kulang na kayo sa pera dyan eh. Andito si Kumbachero eh. Magsabi lang kayo. Magsabi lang kayo. Pagka medyo kulang kayo pang gastos, ha? Mahabang usapan po yan. Baka sa ibang araw natin po niya pinatisin yung usapang yan po. Pero dito, balikan ko lang, attorney, panghuli lang, linawin lang natin. So, yung possibility na ito'y sinadya, hindi natin inaalis. Ayoko pong magbigay ng masamang motibo sa kahit kanino. So, until makita ho natin yung datos at makapagpaliwanag ng gusto ang bawat panig, mahirap ho tayong mag-conclusion, no? Kasi sa totoo lang, medyo minsan kami sumasama na rin ang loob kasi maraming mga kaming naririnig na salita na para bang buo na ang kanilang mga pag-iisip na kasalanan ng NGCP to. Sa amin, klaro naman sa nakikita naming datos na normal yung transmission system bago nag-umpisang magpalyahan yung mga planta. So sana ho, bibigay rin namin yung benefit of the doubt sa lahat ng mga players na until makuha ho natin lahat ng datos at informasyon sa kanila, wala ho muna kaming ituturong daliri sa na kung sino ang may kasalanan at sino ang salarin dito. Kasi nga ho, ang dali-dali hong maglabas ng akusasyon kung wala pa ho tayong sapat na informasyon. Ari pala, Kumbachero, ay nag-message sa atin isang Eric Luis, Global Business Power Corporation, yung binabanggit yung planta kanina. So, just for emphasis, last na lang po, kailan po expected na magno-normalize ang sitwasyon po dyan? Babalik po sa normal ang buhay ng ating mga kababayan na palangga dyan sa Panay Island? Well, meron pong pahiwatig yung power plant na huli, itong PCPC, na ngayong araw po ay mag-uumpisa silang mag-ramp up o mag-online at unti-unting lakihan ng kanilang generation. Pero as of 5 a.m. po, eto may 6 a.m. nang pumasok,
as of 6 a.m. po, 0% pa rin po yung huling malaking planta, itong PCPC at 135. So, babantayan ho natin yung maigi throughout the day kung kailan ho papasok itong malaking planta na to. At maglalabas ho kami ng advisory kapag nag-normalize na ho yung sitwasyon. Yes, ma'am. Salamat po. Maraming salamat po, Attorney Cynthia Alabanza, ang may-ari ng NGCP. Mabuhay po kayo. Magandang umaga, mabuhay kayong dalawa. Mabuhay po kayo. Ayun, siya po ang Public Affairs Head ng NGCP. ACS Balita. Oras po natin, 6:27 ng umaga. Maganda tong mga punto ng isang tagapanood natin, kumbatsero, si Eric Lewis. Sabi niya, why leaks can occur for any number of reasons. Binanggit niya yung tungkol sa boiler na sinabi ni Attorney Mutya na hindi masyado kasing technical. Pero ang pinaka-importante, ang sabi nitong si Eric Lewis, preventing boiler tube leaks and failures starts with understanding why they happen in the first place. Imposible namang hindi alam ng mga engineer yan. Kaya nga. Tapos, sa isa, dalawa, palagay na nating boiler nga yung nagka-problema. Sa isa, sa dalawa, o sa tatlong planta. Anim. Mario Joseph. Kaya ayaw magduda ni Attorney Cynthia. Kami na ho nagdududa. Kami na. Kaya Mayor Jerry Treñas, kung nasabi mo mang economic sabotage to, parang gusto kong sumama ng 5 piso dyan eh. Talaga? Mayor, maayong aga, Mayor. 6:28 ng umaga, magbabalik po ang ACS Balita. ACS Balita. This time check is by maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Magandang morning! Anong araw ba today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday. Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. 6:36 ng umaga, inaasahang mas mapapalakas pa ang pagbibigay ng serbisyo ng NKTI o National Kidney and Transplant Institute. Ito yung makaraang i-release na ng DBM ang halos 550 million pesos na pondo para sa pagpapatayo ng 8 palapag na outpatient department ng NKTI. Kailangan yan sa NKTI. Napakadami pong may sakit sa bato ngayon. Teka muna, yan ba yung building dyan na hindi matapos-tapos? Baka ito na yun, kumbatsero. Pero may question dyan, may dapat na ipaliwanag dyan ng NKTI sa pabago-bago nila ng design. Ng design. Ganun. Hindi lang yung NKTI, pati yung Children's Medical Center. Napakatagal ng ginagawa niya. Ang tatanda na nga ng mga batang nandyan eh. Hindi na dapat children. Hindi na dapat children. Adult na eh. Hindi pa rin matapos-tapos. Pambihirang patis. Ano ba yung good news pa na yan? Ayon kay Budget Secretary Amina Pangandaman. Aba naman. Gagamitin ang pondo para sa pagpapalawak. Ayun. Pagpapalawak ng OPD building. Importante itong outpatient building na to. Idinisenyo daw po upang mag-isang one-stop shop para sa mga serbisyong panlipunan ng NKTI, kabilang ang diagnostic at surgical facility. Sinabi ni Budget Secretary Amina Pangandaman na ang hakbang ng DBM ay bilang suporta sa pagpapaganda pa ng healthcare facility sa bansa, batay na rin sa direktiba ni Pangulong BBM para wala ng Pilipino ang hindi mabibigyan ng dekalidad na healthcare. Ayun. Belated happy birthday sa iyo, Secretary Amina Pangandaman. Secretary, nasa abroad yata si Secretary kaya hindi pa tayo masagot sa tawag. Kinokontak sana natin dahil meron pa isang good news. Sige nga. At ito naman para doon sa mga guarantee letter. Yes. Yung mga humihingi ng tulong sa mga DSWD. Hindi lang sa DSWD, pati sa mga ospital na yung mga specialty hospitals na may mga pondong inilaan ang mga senador
senador at kongresista. Natigil nga daw noong December yan eh. Natigil at dahil tapos na yung budget ng 2023, di ba? Tuloy. 2024 na. Tuloy. Tuloy daw ho yan. May ipinalabas na kautusan ang DBM para yung mga natira, yung mga natirang guarantee letters, ito ipinadala sa atin ni Mr. Randy Sakay ng Philippine Heart Center. Aba, magandang balita ito tuloy-tuloy, i-honor. Alam niyo kung hanggang kailan? December 31, 2024. Kailan? 2024. Grabe. So extended ng 1 year. Oo, yung mga hindi na naubos na guarantee letter. Di ba karaniwan kapag yung mga pondong hindi nagamit, sinosoli yan sa National Treasury. Ito, nagpalabas daw ho ng kautusan si DBM Secretary Amina Pangandaman. Iba talaga. Para tuloy-tuloy na magamit ng mga kababayan natin. So, effective January 2, January 4 na ngayon kung na po, magagamit po yung mga guarantee letter at makakahingi na kayong tulong sa mga congressman ninyo, senador ninyo. Senador ninyo. Atin din sila. Tayo may-ari sa kanila. Samantala, target ng GSIS na magkaroon naman ng isang programang pabahay para sa mga empleyado ng pamahalaan. Ayon kay GSIS President Arnulfo Wick Veloso, plano nilang magbigay ng no down payment housing program sa mga government employees. Isa rito ay dyan sa Fairview, Quezon City, at isa naman ay sa Cogio, Antipolo. Binigyan din ni Veloso na ang plano nilang pabahay ay magsisilbing game changer dahil wala itong down payment. Ayan. Ito pala si GSIS. Isipin mo, very strong itong si Wick. Parang may kahawig si General Bato. Pero napakasipag nitong GM ng GSIS. Alam mo mga GM, game changer din talaga ito. Talaga. Isipin mo, walang down payment. Walang down payment, makakapagtayo ka ng sarili mong bahay. Kaya ang sabi niya sa mga empleyado ng gobyerno, bakit ka mangungupahan pa? Kung kaya mo namang ibahay ka. Bukod dito, sinabi ni Veloso na target din nilang mag-alok ng housing program para sa publiko. Ayun. Bukod sa kanilang pag-upa na may opsyon na bumili ng programa para sa kanilang mga narimatang ari-arian. Napakadami nating mga good news ngayon. Good news yan. At sa atin naman, bad news. Ito na. Lumobo pa ang utang ng Pilipinas sa 14.5 trillion pesos nitong Nobyembre 2023. Sa datos ng Bureau of Treasury, mas mataas ito ng 0.19% mula po sa 14.48 trillion pesos na utang ng bansa noong October 2023. Nabatid na ang pagtaas ng utang ng gobyerno ng Pilipinas, bunsod ng net issuance ng domestic securities. Ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, ang paglaki ng utang ng Pilipinas ay bunsod ng hakbang na mapondohan ng patuloy na kakulangan ng budget simula 2023. Samantala, ito naman ang update pa sa problema sa kuryente sa Panay Island. Inaasahan daw pong bukas na o sa Biyernes maibabalik ang normal na supply ng kuryente dyan sa Western Visayas. Ayon sa Department of Energy, magaganap ito kapag nakumpleto na ang grid synchronization ng mga power plant na dumanas ng maraming tripping noong Enero 2. Susunod! Tito Boy! Nako, isang lola, kumbatsero, pinugutan dahil lang sa away sa Bulaklak. Ay, sus. Bulaklak Oo. Sus Mariano kain do. At may follow-up tayo dun sa matinding robbery dyan sa Usamis, yung ibinabalita mo, kumbatsero. Yung dumaan sa kanal. Yung dumaan sa kanal, naghukay ng tunnel na parang ang dating matindi Money heist. Parang money heist. Money heist. Mukhang nanonood ng money heist yun yung gumawa nun. Magaling. Oo, at napasok yung yung nagmula doon sa isang peryaan. Tapos napasok yung mall. Yung mall. Nakapasok sa loob. Ang dami nakuha dyan. May cash, may pera. Pero may cash, may alahas. Pero ang galing ng mga pulis, may nahuli na. Aba, galing Saan din sila dumaan? Sa tunnel.
Kala nyo. Sabi nga ng pulis, kung gaano kagaling ang kriminal, dapat mas magaling ka sa kriminal. Ganun dapat. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 644. Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Let's Marvin Gaye and get it on. Ito yung kinukwento ko sa iyo kung batsero Yung lola, 65 years old na lola, natagpuan daw pong pugutang ulo sa loob ng kanyang tindahan sa Bayugan City, Agusan del Sur. Lumilitaw na ang may kagagawan ng krimen yung kapitbahay niya na si Mario Fortun. Sabi po ng pulis, nag-ugat daw po ang krimen sa matinding pagtatalo ng dalawa nang sitahin ni Fortun ang hindi na pinangalan ng biktima dahil nakaharang ang tanim nitong bulaklak na may tinik sa kanyang daanan. Rosas siguro. Rosas. Sinabi po ni Bayugan City Chief of Police Lieutenant Colonel Shalon Faye Cornelio, dinala pa ni Fortun ang ulo ng matanda sa mga kainuman niya. Ay, sus, bago Mario itinapon 200 meters ang layo mula sa pinangyarihan na may tama sa ulo to. Tama yan. May tama sa ilang ulo taon? ito. Ilang taon yan? Si Lola, 65 years old. Yung suspect hindi binanggit Jesus Mariano ka. Dahil lang sa rosas. Matinik na rosas. Ikaw tinik sa aking paanan. Sabi siguro. Grabe. Ay, nako. Samantala, ito naman yung kinukwento ko naman sa iyo, kumpatero. Ba't tayo nagkukwento? Na yung nangyari dyan sa Usamis, yan ang kainaman dyan, naahuli na ng pulis, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 6 lahat. 6? Oo. 6 na suspect dyan sa pagnanakaw sa jewelry store sa isang mall sa Usami City noong bispiras ng bagong taon. 40 million pesos ang tinatayang halaga po ng mga alahas at cash na natangay ng mga suspect dyan. Ito nga ho yung napasok, itong mall ay napasok ng mga suspect sa pamamagitan ng pagdaan doon sa kalapit na drainage at humukay ng daan ng tunnel patungo doon sa food court ng mall. Pati yung pati yung ATM, nabuksan nila yung ATM doon na ATM machine, kumbachero, at natangay nila yung mga cash sa loob ng ATM machine na yun. Pero dahil sa galing ng mga pulis natin diyan sa Usamis, nahuli ang 6 na mga suspects. Magaling ang pulis. Congratulations sa pulis. Yan ang pulis. May mga volunteers ang pulis. Pinasuot dun sa drainage. Ayaw nila sumuot. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Ay abalahin natin si Asek Arnel de Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Asek, magandang morning. Si Katonying po at saka si Ka-Jerry. Good morning, Katonying, Ka-Jerry. Sa lahat na nakikinig at nanonood, magandang umaga po. At Happy New Year din po sa inyo, Asik. Magiging Happy New Year ba tayo? Balita namin ay mas marami daw po tayong Kadiwa stores na ilalarga ngayong taon. Opo, tuloy-tuloy po yung ating implementasyon ng ating Kadiwa program. Hindi lang po sa Metro Manila, kundi po sa buong bansa, Katonying. Mga yung pong bigas sa labas po ay ano po ba ang karapat dapat na presyo at pagdating sa Kadiwa stores magkano po ang bentahan diyan? Sa Kadiwa, Katonying, depende kung magkano yung nakuha kasi ito ay pagkadiwa direkta ng mga farmer cooperatives ang nagbebenta, pero definitely mas mababa kaysa doon sa traditional natin na market dahil direkta na nagbebenta yung mga kooperatiba natin, so nababawasan yung layer ng wala na yung ibang trading, walang middleman, mas mababa. Pero yung sa traditional market po, ano po yung walang pagsasamantala, magkano ba dapat ang presyo ng bigas?
Sa ngayon, yung monitoring natin ay 52 yung prevailing prices ng well-milled at saka ng regular. 52 Mahal na pesos ang talaga, ako na pala to, malayong-malayo dapat sa na talaga kasanayan natin, Dapat na talaga mag no rice o bawas rice talaga tayo lahat ngayon. Less rice, ano? Kayo po ba, Asik, less rice na rin malakas kayo? pa ba kayo sa kanin? Ako po ay hindi po ako masyadong malakas magkanin, pero depende sa ulam. Tama po kayo dyan. Pagka nakachempo ka ng ulam na sarap na, hindi mag-i-enjoy pag walang kanin. Bukas na ako magda-diet. Bukas na Depende kung medyo nagutom, nalipasan. Pag nakakita ng masarap na ulam, mapapadami. Lalo na ako ay Batanggenyo, nakakita ako ng sinaing na tulingan na Naku po, ay talagang sinabi niyo pa. Tapos may mapapatabak. tapos kung wala ka mang tulingan diyan, meron kang tilapyang Batangas. Tapos ay may talong lang na nilaga. Tapos may bagong balayang ka. Paano ka naman kakain ng walang kanin? Higi nga. Oo nga, talaga. Sasamahan mo pa ng sibuyas na Tagalog. Naku, Sus Maria. Teka ho muna, kaya pa ba ang 25 sa mga Kadiwa store? Ingat, Jerry, depende doon sa mapapagkuhanan natin ng mga FCAs. Meron kaming nakukuhanan na talaga medyo mas mura kasi mababa yung cost of production nila. So, nagbabago-bago, nag-iiba-iba, depende sa lugar na pinagkukunan natin. Sa monitoring nyo, ano yung pinakamura na sa Kadiwa stores ngayon na bigas? On average ay between 35 to 40. Magandang presyo na yan. 35 to 40. Oo, kasi ang presyo ng palay 25 Paano mo naman mabibenta ng 25? Wala talaga. Kaya yung 35 to 40, magandang presyo na yon na kumbatsero. Kaya lang kumbatsero at Asik, saan yun? Kunin ko yung mga datos namin at i-share ko sa inyo. Saan yung mga Kadiwa stores natin? Sana pala, maparami yan. Paramihin natin, Asik. Sige po. Sige po na. Pwede bang lahat ng bayan meron? Matanda natin Jerry, Katunying ay nag-utos na dati si Pangulo ng coordination sa mga provincial governments na bawat probinsya magkaroon ng Kadiwa. This is in coordination with DILG. So, yun yung isang tuloy-tuloy na mangyayari ngayon. Yung kasing probinsya, masyadong malaki yun kung magkaroon ng Kadiwa store sa bawat bayan man lang, bawat bayan, ako, laking bagay nun. Una, posible po ba yun? Opo, posible po yun na bawat sa pag-coordinate natin sa DILG, sa mga simbahan, sa iba pa po mga organisasyon ay talagang pwedeng dumami yung Kadiwa natin sa buong bansa. Opo. Ang lang po nito ay maging rin po siya, tuloy-tuloy yung implementasyon, depende po doon sa dami ng mga FCAs. Kasi may mga subsidy rin po kasi yung government natin, namigay tayo sa kanila ng puhunan, yung iba naman po ay binigyan natin ng tracking o yung logistic support na binibigay po ng Department of Agriculture. Malaking bagay ho talaga ang government support, ang suporta ho ng government. Lalo na ho Asek do sa lagi nating problema na pag panahon ng kamatis. Naku po, nangabubulok ang kamatis, hindi mabili. Pero pag kulang naman, nagkaroon ng problema, napakamahal naman. Yung carrots ngayon, laki nitong ng nakaraan yung carrots sa Benguet. Ano hong monitoring ninyo sa carrots ngayon? Ito yung pinaka-latest na nagpapalit-palitan lang Ang problema natin, sibuyas, kamatis, minsan sili. Tapos ngayon, carrots, Asek. Kajari yung nangyari sa Baguio sa carrots. Actually, yung ibinenta doon ay sobra na doon sa mga production talaga. At saka yung nabenta, ang tawag natin doon ay lumpia carrots. Ito yung sobrang liliit.
yung presyo nito sa merkado ay 3 to 6 pesos on average. Yung piling carrots na tinatawag, ito yung magandang quality, that's between 25 to 35 pesos. Tapos yung tinatawag naman na palaspasan or unassorted, ito yung mga mas mababa na konti, mga 20 to 25 pesos. So yung naipamahagi ng Baguio City Police Office sa coordination nila sa La Trinidad Vegetable Trading Post ay yung ibinenta pa rin yung lumpia na carrots about 6 to 9 pesos. Tapos yung natira na hindi na nabenta, ito na yung ipinamahagi ng Baguio City Police Office na libre na lang na ipinamigay. Part na ng CSR noong trading post. So hindi oversupply gaya ng naipo-project nung pangyayari. Hindi naman po dahil yung mga good quality, yung mga pili na carrot ang tawag natin ay naibebenta naman na maayos. Parang reject reject yung mura, yung mga bagsak presyo. Ganun din sa kamatis. Normally, kagaya na nangyari dati sa Laguna, nangyari dito. Ito yung mga ilang kumbaga yung kamatis every other day na namumuti ka. So ito na yung mga huling bahagi nung na harvest na ibebenta. Pero marami pa rin at yung nangyari doon sa Nueva Vizcaya naman ay talagang biglang dumami yung harvest at itong mga nahuli ay dahil nakailang araw na hindi na ibenta, yun, hindi nagkasundo. So may mga ganong pagkakataon, hindi nagkakasundo sa presyuhan. So actually sa Nueva Vizcaya, bawal lang magtapon. So ang ginawa, dinala doon sa boundary ng Vizcaya at saka ng Ifugao. Last na lang po tungkol sa bagay na yan, pwede po bang ang gobyerno, ang Department of Agriculture ay maging diktador na pagdating po sa kung ano ang uri ng halamang itatanim, kung kailan magtatanim, para po yung ating mga magsasaka ay magabayan nang hindi sabay-sabay nagtatanim ng isang partikular na produkto at sabay-sabay din naman nag-aanin na ang dulo talo silang lahat. At may mga natatapon pa nga, Asek. Napakagandang pagkakataon sana na mangyari yung ganan. Kaya lang, Katunying, kailangan natin ng talagang maganda at matinding coordination sa ating mga local governments, especially with our agricultural extension workers. Mangyari lamang talaga na putol yung ating direct, hindi kasi natin pwedeng gawin talaga na yung suggestion na maging diktador, quote-unquote, dahil ang ating administrative supervision ay hanggang regional field office lang. So, hindi natin pwedeng diktahan ang local government, mga agricultural extension worker, mga MAO, mga PAO na talagang pilitin nyo. So, makikiusap tayo ng koordinasyon sa kanila. So, kaya merong mga proposal dati na i-renationalize ang agriculture dahil nasa resolution ng 1991. Hindi namin sila talaga mapuwersa ng at kung tutusin ay kulang talaga ang so may mga proposal talaga na ganang ibalik. Kaya nga may mga reklamo kami, Asek, na natatanggap may mga MAU daw na ang kikisap ng sapatos ang kikintab, ang kikisap hindi maalis na opisina, hindi man lang nakakapunta sa mga bukid. Yan yung isang concern. Naalala ko nung nagtrabaho ako sa private, meron akong 3 lang na empleyado na umiikot araw-araw. Pagdating sa hapon, nagre-report sa akin at umiikot kami. So yung mga datos namin talaga kompleto. Kaya nga so, dapat ganun everyday meron kang datos na nakukuha sa field. Paulit-ulit na lang kasi itong problema na to. Pag nakita natin, darating ang isang panahon na ang presyo ng kamatis 250 per kilo, hindi mo halos mabili. Tapos darating ang isang pagkakataon, makikita mo itinatapon yung kamatis sa tabi ng kalsada dahil sa
Nakakasakit sa dibdib eh. Tsaka yung sili, ganun din, yung mga siling berde. Diyan sa San Ildefonso, Bulacan, nung napupunta ako diyan, sinasabi, uy, si ganito, nakachamba. Yun. So, ala-chamba. Palusot. Ala-chamba. May nakachempo siya na yung panahon ng anihan ng kamatis niya, yun yung kamahalan. Totoo. So, kamatis, parang pakwan, ganun lang ang nagiging gawin ng mga magsasaka natin. Kapalaran, yun ang kapalaran na yata. Ala-chamba. Paano ba natin isosolve yun? Yun talaga ay kailangan niya ng careful planning talaga na makita natin itong lugar na ito. Ano siya dapat integrated area approach. Tama ka doon, ka Jerry, ka Tonin, na itong area na ito, the specific period of time, ito yung itanim nyo, ito yung mapuproduce na volume, ito yung ma-absorb ng market. So doon sa kabila naman ito yung kailangan ng market. So kung may competition man ay konti lang. Talagang ito yung pangangailangan na volume, ito yung masusupply na volume. Siyempre kailangan lang natin magdagdag ng extra na hindi man eksakto para pag merong mga nasira. Tama. So kaya pag minsan nagmamahal dahil yung mga retailers, mga traders, sila mag-absorb ng yung reseko na tinatawag. Nasira, ganan. Kaya sasabihin nila, magdadagdag kami ng malaking patong dahil we are absorbing yung opportunity cost. Lalo malaki na yung ang risk sa kanila. Malaki. Totoo. Nasira man, Sana po ASEC sa panahon na to, sa panahon ni Pangulong Marcos, masolve to. Sa panahon ni Secretary Tiu Laurel, masolve na sana itong problema na to. Tama yung Katunying. Alam naman natin kung ano yung mga problema. Ang kailangan na lang talaga ay very specific na mga hakbangin para talaga masolve itong mga ganitong concern. Paganahin natin ng mga bigyan natin ng mga radyo. Becky 1, Becky 1, Becky 2. Maraming pakwan dito, Becky 2. Tama. Okay, last na lang. Nagkaroon daw po ng major revamp sa Department of Agriculture. Totoo po ba? Opo, naglabas po kahapon ng mga special orders. 7 po yun para po doon sa initial reorganization sa Department of Agriculture. Sino-sino po mga tinamaan dyan? Meron po bang maaalis na o on the way out na? Si Yusek Panganiban po ay noong December 31 po ay nagpaalam na sa ating Pangulo. Si Yusek Leo po nabanggit po sa opisina kahapon ay hanggang January 31. So for the meantime siya po ay inassign muna bilang advisor ni Secretary Laurel hanggang January 31. So yung mga medyo senior ay ulitin lang natin, si Senior Undersecretary Ding Panganiban officially nag-last day na noong December 31. Tama po? Yes po. Okay? Tapos si Yusek Leo Sebastian ay officially ay magpapaalam na sa January 31 naman, ano? Yes po. January 31. Wala na pong iba? Yung iba naman po ay ni-reassign lamang ng mga USEC sa ibang position. Po. Okay, at least ano to, sariling team na talaga ni Secretary Laurel ang nandidiyan. Wala pa pong mga appointments na lumalabas galing sa Malacanang. So kung may mga bago po na ma-appoint, ay ipapaalam po namin. Yes, sir. Okay. Maraming salamat. ASEC Ral de Mesa ng DA at Happy New Year! Happy New Year, Kajari and Katunying. Mabuhay kayo. Salamat po. Salamat po. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Number 1. Eksakto, en punto. Kapapoy, 10 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Kaya lang, nasaan na yung pangunahing balita natin? Andyan nandito lang to. Nanakawan yata tayo.
Andito lang to kanina eh. Hindi bukas yung pinto. Nakabukas kasi pinto eh. Samantala, binabati lang pala natin ng happy birthday. Kuya Eric Divina Gracia, magandang morning. Si Attorney Nelson Victorino. Hey, happy birthday, Attorney Wilson. Si Attorney Ronnie Heron. Aba. Ng Pag-ibig. Birthday ngayon ni Attorney Ronnie Heron? Oo. Wala ka man lang kakibo-kibo, Attorney Ronnie Heron. At si Vong Navarro ay birthday din ngayon. Si Vong. Happy birthday. 7:11 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw po ngayon ng Huwebes, 4 ng Enero 2024. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Ang gulo ng sabotahe sa malawakang blackout sa Western Visayas, iniimbestigahan ng NGCP. Tagtuyot, nagbabadya sa 17 lalawigan sa Luzon. Ikalawang joint patrol ng Pilipinas at US Navy sa West Philippine Sea, binuntutan ng barkong pandigma ng China. Major revamp ipinatupad sa Department of Agriculture sa pagsisimula ng 2024. Desisyon ni dating Pangulong Duterte sa pagsiba kay General Joel Pagdilaw, binaligtad ng Court of Appeals. At isang pulis, aksidenteng nabaril ang sarili sa Baguio City. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. 7:12 ng umaga, Engineer Tony Nanggel, gising na. Ay, hindi daw siya tulog. Nandun na raw siya at namamalo na. 7:12, iniimbestigahan ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP kung sinadya o nagkataon lang na sabay-sabay tumirik ang 6 na planta na nagresulta sa malawakang blackout sa Western Visayas. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza na hinihintay pa rin nila ang report ng bawat panig kung bakit pumalya ang mga planta. Anya, nasa 70% ng kuryente na ginagawa sa Panay Island ang nawala na hindi kayang matustusan ng mga nalalabing planta. Pero sabi ni Alabanza, may pahiwatig na ang power plant na unti-unti na mag-online ngayong araw at lakihan ang generation ng kuryente. Nakalap nating information is ito, boiler tube leak. I think po yung sinasabi nila. Madalas kong nakikita boiler feed pump issue. So, napaka-technical, hindi ko masyadong maintindihan anong ibig sabihin yan. Pero yun ho yung nakita nating report sa isa sa mga tumirik. Ayoko pong magbigay ng masamang motibo sa kahit kanino. So, until makita ho natin yung datos at makapagpaliwanag ng gusto ang bawat panig, mahirap ho tayong mag-conclusion, no? Yan po ang tinig ni NGCP spokesperson Mutia Alabanza. Nasa 17 lalawigan sa Luzon ang makakaranas ng tagtuyot sa pagtatapos ng Enero dahil sa epekto ng El Nino phenomenon. Ayon kay Pag-asa Officer in Charge Nathaniel Servando, pinatataas ng El Nino ang posibilidad ng mas mababa sa normal na pagulan na maaaring makaapekto sa ilang lugar sa bansa at sa iba't ibang sektor na sensitibo sa klima tulad ng yamang tubig, agrikultura, enerhiya, kalusugan at kaligtasan ng publiko. Sinabi pa ni Servando na ang matinding El Nino na nasa Tropical Pacific ay pagpapakita ng senyales sa mga susunod na buwan ng pagtaas
ng temperatura ng mahigit sa 1.5 degrees Celsius. Kabilang sa mga probinsya na tatamaan ng dry condition ay ang Benguet, Ifugao, Kalinga, Apayao, Mountain Province, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Cagayan, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Pampanga, Tarlac, Batangas, Cavite, at ang Oriental Mindoro at ang Palawan. Alas 7:16 ng umaga, nagparamdam ang China sa isinagawang Joint Maritime Patrol ng Philippine Navy at Amerika sa West Philippine Sea. Buong araw na sinabayan ng dalawang warship ng China ang tatlong barko ng Philippine Navy na BRP Ramon Alcaraz, BRP Gregorio del Pilar at BRP Davao del Sur na sumalubong sa mga barko ng Amerika. Ayon kay Lieutenant Commander Christopher Calvo, Acting Commanding Officer ng BRP Ramon Alcaraz, 5 beses silang nag-issue ng radio challenge sa mga barko ng China, ngunit wala silang natanggap na sagot. Sa kabila nito, hindi nakaapekto sa aktibidad ng Pilipinas at Amerika sa WPS West Philippine Sea ang panibagong pambubuli ng China Coast Guard. Hindi na China Coast Guard to, kung warship to China Navy to. Naval Navy na. Navy na yan ng China. Ang laki kumbatsero nung warship Talagang panggera. Pag warship nilalapagan ng mga eroplano yan. Depende kung kung kasi lalaki ng mga yung warship namin sa Amerika. Warship ninyo sa Amerika. Sa ibang balita, sinimulan na ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pagbalasa sa ahensya sa pagsisimula ng 2024. Kasunod ito ng kanyang mga inilabas na special orders na naglilipat kay Yusek Mercedita Zumbilya bilang Undersecretary for Bureaus mula sa dating Yusek for Policy Planning and Regulations. Papalitan naman siya sa pwesto ni Yusek Drusila Esther Bayate na dating Undersecretary for Fisheries. Si Undersecretary Roger Navarro ay ginawang OIC sa Office of the Undersecretary for Rice Industry Development na dating pinamumunuan ni Undersecretary Leocadio Sebastian na ibinaba sa pwesto bilang miyembro ng Technical Advisory Group. Tinanggal naman bilang Assistant Secretary for Operations si Asek Arnel de Mesa na magiging full-time spokesperson na ng Department of Agriculture. Nagugat ang balasahan sa DA sa pagreretiro ni Senior Undersecretary Domingo Panganiban epektibo ngayong Enero. Si Yusek Leo Sebastian ay effective January 31 naman ang retirement. Ayun. 7:18 na umaga, binaligtad ng Court of Appeals ang naging desisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sibakin sa serbisyo si dating NCRPO Chief Major General Joel Pagdilao. Tinanggal sa serbisyo si Pagdilao noong taong 2017 dahil sa serious neglect of duty at serious irregularity in the performance of duty dahil sa paglaganap ng illegal na droga. Pero sa desisyon ng CA8 Division na pirmado ni Associate Justice Jaime Fortunato, nakasaad na hindi liable si Pagdilao sa doktrina ng command responsibility sa issue ng droga. Dahil hindi napatunayan na may kinalaman o nalalaman siya sa naturang mga kaso. Ito, mababago yung doktrina ng command responsibility rito, kumbatsero, sa desisyon na to. Ipiniliwanag din sa desisyon na ang pagkakamali lamang ni Pagdilao ay simple neglect of duty na hindi maaaring ituring na grave nang hindi nito nasagot ang liham ng dating vice-alkalde ng QC, si Mayor Joy Belmonte, noong pagpaliwanagin siya sa issue ng droga. Ayon sa CA, dapat lang naparusahan si Pagdilao at bigyan ng warning. Ngunit hindi nararapat na tanggalin siya sa serbisyo. Wala, sira na yung karir nito. Kasi 2017, Major General siya nun mga ilang taon na lang siya nun. Mga 2 taon na lang siguro. 1 taon na lang sana sa... Ano epekto niyan ngayon? Kung hindi na aapila ang estado rito sa desisyon ng CA, meaning hindi na aakyat ng Supreme Court, malamang nito balik ang lahat ng mga benepisyo ni General Pagdilao. Nako.
Sampal ito sa isa sa mga major decisions ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Usaping pulis pa rin, isang pulis naman ang nasawi matapos aksidenteng mabaril ang sarili habang nililinis ang kanyang service firearm sa loob ng kanilang tahanan sa Pinsao proper, Baguio City. Ang biktima ay si Jumeco Mangibong Potenak, 26 anyos, miyembro ng Baguio City Police Office Community Police Assistance Center 3. Naisugod pa sa ospital ang biktima, ngunit idineklara itong dead on arrival dahil tumama ang bala sa kanyang sentido. Mario Josep, naglilinis ng baril sa sentido ang tama. Parang kanyo na. Parang medyo... Paano ka na maglilinis sa sentido? Oo nga, ano. Pambihira. Nauna rito, isa rin pulis ang nasawi ng pumutok ang lilinilis ding baril sa loob ng kanyang bahay sa Davao noong bagong taon. Susunod! Tito Boy! Sino kaya itong may pangako? May pangako daw po laban sa illegal drugs at cybercrime. Matindi naman kasi lalo na yung online, yung mga illegal online selling, kumbatsero, dapat kaya, talaga napakarami yan dapat ma-action na yan. Ngayon! Grabe. Dito lang itong bago mag New Year grabe yung parang nag-double time yung mga nagbebenta ng kung ano-ano gamit ang mga celebrities, kumbatsero. Yung gumagamit ng mga pangalan ng kung sino-sino para lang makapagbenta ng produkto. Kunwari ini-endorse ni ganito, ginamit ni ganito. Napakawawalang yan ng mga taong yan, kumbatsero. Bakit pinapayagan ng Facebook? Yun ang napakagandang tanong. Ba't pumapayag ang Facebook doon? Facebook Philippines. Nakikinig naman at nanonood siguro kayo. Ano ba ginagawa ng Facebook doon? Porque ba nakalagay na sponsored? Nagbabayad sa Facebook kasi yun pag sponsored okay na ba sa inyo kahit nanloloko ng kapwa yun? Tsaka yung yung may mga check. Ano ba yung ibig sabihin may check? Pagka blue check, kumbatsero, ay ibig sabihin verified account. Verified account. May ginawa yung iba, peke din yung kunwari meron check. Pero gawa-gawa lang din. Pero pagka ganun, kita mo namang peke yun madali namang mapansin. Maliban na lang, ibang madaling mapaniwala. Yun na nga, bakit napapayagan? DICT. Ano ginagawa ninyo dito? Yung DICT. Wala pa kayong magagawa sa ganito na lantarang niloloko ang ating naipopost. Nilolokong lantaran ng ating mga kababayan. Halimbawa, kumbatsero, may nakita ko halimbawa sino bang artista to? Ang dami nitong nakita ko. Halimbawa si Claudine Barreto. Si Claudine Barreto, may picture na medyo malusog siya, tapos nagpakita ng video na siya ay payat. Tapos ginawa na ng kwento, tapos meron na ang daming gustong pumayat. Ang daming gustong pumayat. Akala yata pagka mataba katapusan na ng mundo nila. Katapusan, 'di ba? May mga ganun tao. Bibili, niloloko natin mga kababayan, pero pinapayagan ng Facebook. Eto si Bong Navarro. Binati mo si Bong, birthday ngayon. Eto na-screenshot ko yung ginamit si Bong Navarro. Ano bang produkto ito? 50% na diskwento, garantyang ibabalik ang pera kung hindi epektibo. Ako si Bong Navarro. 46 anyos. 2 taon na ang nakalilipas na na-diagnose ako ng cancer. Nagbanta sa buhay. Ipinakita ng mga pagsusuri na mayroon akong mataas na kolesterol. Kutakot-takot. Tapos may produkto. May picture niya yun, Siya may picture niya. Binanggit pa si Dr. Willie Ong na ito raw ay ipinakilala ni Dr. Willie Ong. Ito, yun na namang yung barley. Ayan na naman, mga manluloko talaga. Paulit-ulit na yan. Ito na naman. DICT, ano ba ginagawa nyo rito? Tulugan na lang tayo dito. Tulog. Ano sabi sa basketball? Pagka nakash, tulog. Tulog na tayo. Si Pauline Luna, tsaka si Bossing. Eto, may picture pa, may ano namang produkto ito? Berry
Verity Verity. package. Ayan. Takot-takot mga ganito. Wag ko kayo, mga kababayan, habang natutulog ang DICT rito, o yung CICC pala. CICC. Yung CICC sa ilalim ng DICT, kung ano-ano pinagkakaabalahan yata nila, baka busy sila sa kung ano-ano mga bagay. Mga kababayan, mag-ingat-ingat naman tayo. Pagka naloko ka nitong mga to, nang minsan at naulit pa, baka naman hindi nakasalanan ng gobyerno yon. Pagka minsan kasi magugulat ka, akala mo sa gustuhan mong, meron kang kababayan, kamag-anak na may sakit, o di gusto mo, kaya ikaw mismo may sakit, gusto mo, nakita mo, nakakapayat pala to, pumayat, naging kasing katawan ni Ann Curtis si Dabiana Hindi ba? Maniniwala ka. Gustong-gusto mong pumayat. Iinom ka lang, walang exercise. Idol mo si Claudine Barreto. Di ba? Di ba? Dati mo nang sinusubaybayan. Yan ang sinasabi. Siyempre, Si Bossing, idol na idol mo. Isipin mo sa edad na yun, nagkaanak. Di ba? Nagkaanak pa. Kala mo, yun ang pamamaraan. Siyempre, nabigla ka, bumili ka minsan. Tapos naloko ka lang. Pag naloko ka uli, it's not upon them. It's on you, pare. Ikaw na yun. Ikaw na may problema. At sa pamamagitan po ng ating awiting yan, kung pinagpapaalam na, sabi siguro ni Boy Gonzales, tubigin na nga lang yan. Tubigin na lang yan. Tubigin niyang mga yan. At nang magsalinis ang budhi ng mga manloloko na yan. Panawagan natin, DICT, CICC, Facebook. Ano pa ba yung TikTok yata? TikTok. Makarinig lang kayo ng music na na-i-play na may copyright, take down nyo na kagad. Ang dami-dami nilang tinetake down, kumbatsero. Ang dami-dami. May nag-report lang na ganito, tinetake down. Pero yung mga manloloko, nakalagay pa sponsored, ayos lang, pare. Ayos ka man loko. Paulit-ulit na lumalabas. Pambihirang pa. Boy Gonzales, RH29, sino ba yung binobomba nyo dyan ng tubig? 29, go, go, go! Nagpa-plastic Anthony Jerry, ito Plaza Pirata. Pinaplastic para maging malinis sa nalalapit na transaksyon sa January 9. Ang mga tauhan ng GPS, Department of Public Service ng Manila City Hall, kaya todo ang paghahanda na ginagawa ng Manila LGU at ang mga pamanuhan ng simbahan ng Quiapo, di lamang dito sa Plaza Miranda, maging sa bahagi ng Quirino Grandstand. Sa Quirino Grandstand ka Anthony Jerry, na isasagawa ang traditional na pahalik na sisimula sa darating na Sabado, January 6. Naglatag pa rin ang mga tablado, gayon din mga pipestuhan ng mga traditional na pahalik upang maging maayos ang aktibidad. Dito rin sinasagawa yung panalangin ng nakasilim na bahagi ng aktibidad ng kapistahan ng Black Nazarene. Pangunahan naman ito ni Manila Bishop Jose Cardinal at Vincula. Ang Misa Mayor sa January na sa Quirino Grandstand bago simulan ang translasyon. Maigpit ang seguridad, hindi lamang dito sa Quiapo at maging sa Quirino Grandstand, sa lahat ng dadaanan ng translasyon na ginagawa ng mga Manila Police District at iba pa mga augmentation ng Philippine National Police. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, dito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagdadalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Pangunahing balita. 7:29. This time check is Mas malakas ng kampanya kontra illegal na droga at cybercrimes ngayong 2024. Ayon kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr., magiging focus nila sa anti-illegal drugs campaign ang drug clearing at paglansag sa grupo ng illegal o sindikato ng illegal na droga upang matiyak ang kaligtasan at kaisa ng bawat komunidad. PR na PR to, Jeng. Yung latag nito. Magtatayo din anya sila ng anti-cybercrime unit sa buong bansa na siyang tatanggap ng mga reklamo hinggil sa cybercrime. Isang foreigner ang natagpuang wala ng buhay habang palutang-lutang sa Pasig River
sa barangay Bagong Ilog sa Pasig. Isang security guard sa lugar ang nakakita sa bangkay kaya agad niya itong inireport sa barangay. Ayon sa Pasig City Police, wala silang nakitang ID o anumang makakatulong para makilala ang biktima na nakasuot lamang ng pulang t-shirt may logo ng isang tindahan sa Mandaluyong. Ang biktima ay tinatayang nasa edad 50 hanggang 60 at posibleng ilang araw na itong patay. Liliwanag po ang kalangitan ng bansa sa pinakaunang meteor shower ng 2024. Masisilayan ang quadrantid meteor shower sa Pilipinas mamayang gabi sa pagitan ng alas 6 ng gabi hanggang bago sumikat ang araw sa January 5 bukas. Ayon sa Pag-asa, kung di magiging maulap ang kalangitan ay maaaring makakita ng 120 meteors kada oras sa mga lokasyong madilim at hindi masyadong kita ang buwan. Nalibing ng buhay ang 3 miyembro ng isang pamilya sa landslide na nangyari sa Maragusan, Davao de Oro. Ang inilalang nasawing biktima na sina Lucita Emigio, 58 anyos, mister na si Jesus, 59 at ang kanilang apo na si Benji, 7 taong gulang. Nangyari ang trahedya alas 3 ng madaling araw habang mahimbing na natutulog ang mga biktima. Batay sa report, lumambot ang lupa kung saan nakatirik ang bahay ng mag-asawang Emigio dahil sa patuloy na pagulan hanggang sa tuluyan na itong bumigay at gumuho. Mga dayo lang sa Usami City ang nahuling grupo na nanloob sa isang mall matapos dumaan sa drainage na kumukonekta sa isang peryahan. Ayon kay Police Major Joan Navarro, tagapagsalita ng PNP Region 10, 2 sa mga sospek ay residente ng Zamboanga del Norte at Sur, habang ang 3 sa kanila ay taga Misamis Occidental na pawang nagtatrabaho sa isang peryahan. Bunsod dito, sinabi ni Navarro na palaisipan sa kanila kung paano nalaman ng mga sospek ang lagusan sa drainage patungo sa food court ng mall. Yung hinikoy lang nila na portion is yung papunta sa drainage. Then, pwede na silang actually naggawa tayo ng reconstruction of crime scene at parang pumunta sila din sa Imbornal. Ilang araw talaga itong trinabaho kasi nakita natin na well-planned talaga yung execution nila. Meron po talaga taong alam yung sa drainage na different area. Samantala, hindi pa nare-recover ng otoridad ang lahat ng 42 million pesos na halaga ng alahas at cash na ninakaw ng mga sospek at tanging 4 na piraso lang ng alahas ang kanila nakuha mula sa tinutuluyan ng grupo. Nagpalabas ng do's and don'ts ang pamunuan ng Quiapo Church para sa mga deboto na makikiisa sa traslasyon ngayong Enero 9. Ito ay upang matiyak na maayos at payapang maisasagawa ang pista ng Black Nazarene. Kabilang sa mga ipinagbabawal ng simbahan ay ang pagtutulakan, pagdadala ng mga bag at mga matatalim na bagay, maging ang payong. Maaari pa rin pumunta sa pagtitipon ang mga may karamdaman at pwede rin na magsama ng mga bata ang mga deboto. Ngunit hanggat maaari ay sa gilid lang sila at huwag sigit na sa alon ng mga deboto. Pinaalalahanan din ng lahat na kumain bago sumama sa traslasyon upang magkaroon ng sapat na lakas at hindi mahilo. Bawal din ang sumampa sa andas ngayong taon, ngunit pwedeng gumamit ng panyo o towel upang punasan ang likurang bahagi ng imahe. 7:39 ng umaga, susunod! Tito Boy! O yung mga may hawak ng passes dyan ng Metro Manila Film Festival, ha? Aha. Nagamit nyo na ba? Yung mga nabigyan ng passes. Mahal daw ngayon, kumbatsero. Dati, ang babayaran mo lang 5 piso, 10 piso. Ngayon pala 30 pesos na. Libre ka ng sini, 30 ayaw. Pero tumaas. Tumaas. Siyempre, inflation. At ang bayad pala sa sine ngayon ay 350 na. Huling panood mo yata yung Leong Guerrero pa eh. Si Lito Lapid. Magkano pa binayad ko nun? 14 lang sa Sine Rosan. 15 pesos yata yun. 350 ang sine. Kaya marami rin ang nagre-reklamo na ngayon, kumbatsero, na napakamahal na ng sine ngayon. Oo. Pero iba kasi yung sine, kumbatsero yung feel ng sine pag nandun ka sa sinehan.
Nasa sa inyo rin naman yun. Pero maganda po ang balita sa Metro Manila Film Festival. At kung meron mang mga pelikula na hindi ganun kalakas, may mga pelikula naman na super lakas. Halimbawa, yung pelikula ni Marian Rivera saka ni Ding Dong, yung Rewind, Abansado. And Dantes. Ay, Ding Dong Abansado. Ding Dong Dantes. Yung mag-asawa. Yung mag-asawa sila. Ay, grabe. Patok na 300 patok million mahigit na yata kinikita eh. Oo. Tsaka yung pero wala silang award, ano? Wala. Siguro, sabi siguro nung mga judge, total, malaki naman nakikitain nyo. Hindi na kayo kailangan ng award. Yung kay Vilma Santos saka Christopher Dalion. Iyak na iyak si Marita, kinukwento. Si Marita. Pero yung anak niya, nakasama niyang nanood, si Dave, hindi naman daw nakakaiyak. Kanya-kanya ng ano, no? Kanya-kanya ng ano. Best actress si Ate V, di ba? Tapos yung isang bata, si Miles Ocampo ba 'yon, yung best supporting actress. Si Miles. Kinakantsawan dahil wala naman daw sa listahan ng mga nominee no last day na isama. Tapos siya pa nanalo. Kaya ganun. Yung medyo chubby na naging chubby na lang ngayon, parang nagkaroon ng karamdaman kumbachero. Pero magaling din. Magaling na actress yun. Magaling. Ang best actor ay sino ba? Sa Gumbursa. Bagong Cedric Luna. Cedric Luna ba? Ito si... Hindi, ano yun eh. Iba si... Sino yun? Cedric Lee. Cedric Lee. Cedric Lee. Ay, hindi artista yun. Ano ka ba? Iba ikaw, pala yun. kumpatsero, nilinito mo ako eh. Nabanggit ng si Bong Navarro kanina, pinaalala mo siya. Pambira Iba nga pala si Cedric Lee. Walang lituhan. Alam mo, medyo... Gumbursa. Para sa mga estudyante rin, magandang panoorin yan. Sabi ni Direk Don Remo, ito namang mga gumawa nitong Gumbursa na to, kadali-dali namang gawin ng pelikula ayon sa nangyari. Hindi pa yun ang ginawa. Bakit? Ano nangyari? Ang unang ginarote ayon sa kasaysayan ay si Gomez. Ba't teka sa pelikula ang unang ginarote? Si Zamora. Si Jacinto. Jacinto Zamora. Diba? Yung nadamay lang. Walang kamalay-malay. Sino ba talaga ang una-una? Ang sabi ni Direk Don Remo, ang totoo ayon sa kasaysayan, the first to be executed was Father Mariano Gomez. Sa movie, among the three, Father Jacinto was executed first. Totoo yun. Bakit ganun? Sabi niya, ando naman na at may mga gabay naman kayong haswita dyan sa pelikula. Saka ang tanong doon, ba't ba sila in-execute? Wala naman silang kinalaman. Wala naman sila. Nadamay lang eh. Itinuro lang, meron lang nagturo. Na inayos. At saka sabi nitong ito, alam mo itong mga magagaling fact. Sabi niya, nagarote ang Gumbursa Feb 17, 1872. Hinuli at ikinulong si Teodoro Alonso, nanay ni Jose Rizal, noong June 1872. Ibig sabihin, matagal nang nangyari yung panggagarote. Sa movie, hinuli si Teodoro Alonso habang nakakulong si Gumbursa. Paano nangyari yun? Tama. Paano nangyari? Napanood mo pala? Napanood ko. Kaya pala naman nagastos with 30 pesos, nagre-reklamo ka eh. Kaya nga. Ba't magre-reklamo ba ako kung hindi? Paano nangyari yun? Sabi niya gano'n. Meaning, patay na sila nung hulihin si Teodoro Alonso. Bakit nyo pa ginugulo ang kasaysayan? Sabi nga gano'n. Magaling to si Director Remo, ha? Mukhang nadali kayo. Meron din ako isang napuna dun sa yung ano ba to, yung kay Sharon. Sharon. Kay Sharon tsaka kay Alden. Talagang pinanood mo lahat? Pinanood ko. Yung Firefly? Hindi Firefly yun. Family of Two. Tama ba? Tama, Greg, ano? Yan, alam ni Greg. Si Greg. Buti pa si Greg, nanood. Nung una, nagmaneho si Sharon. Si Ate Shawi. Si Ate Shawi. Birthday ni Sharon sa January 6, Senator Kiko. Totoo bang okay kayo? Pero naghiwalay daw sila. Yung ba part lang ng promotion ng pelikula o sa totoong buhay ang mga ano na yan? Naghiwalay.
Totoo? Sinabi ni Sharon naghiwalay sila. Pero nagkasundo na raw uli sila. Kaya nga. Baka ako part lang ng promotion ng yung hiwalay. Sabagay. Nagmaneho papunta sa sementeryo nung mga unang part ng pelikula. Nung papatapos na, nag-aaral magmaneho. Paano nangyari 'yun? Sino ba ang gumawa ng pelikulang yan? Yan ang sinasabi natin. Ano ba tawag doon? Wala ba kayong continuity? Director. Nagmanehong mag-isa papunta sa sementeryo, dinalaw yung puntod ng asawa niya. Tapos sinundan ni Alden, nakasariling kotse rin si Alden dahil hinahanap niya, sinundan. Tapos nung nag-Singapore na si Alden, nag-aaral magmaneho yung nanay niya. Ganun. Ganun. Nakasakay si Jackie Lou. Na parang ganun palang nag-aaral magmaneho. Baka sa kwento sa Singapore, right-hander. Hindi. Si Alden lang ang nasa Singapore. Naiwan nga si Sharon sa bahay mag-isa. Ba't nagkaganon? Kaya wag. Hindi ko malaman tuloy. Gumagawa tuloy ako ng siguro yung ang ginamit niyang sasakyan, yung sasakyan ni Alden na manual. Kaya maaari din. Pero hindi naman mukhang manual yung kinukumbinsi ko lang sarili ko. Sabagay, tama. Pero ako naman, sabi nga tama ito si Kuya Anton Peña. Ang tawag, ang palusot doon, Kuya Tunying, ay creative license. Sa? Yung pagka medyo babaguhin mo yung totoong, yung bang ayon sa common sense, medyo babaguhin mo ng konti. Ang tawag daw doon, pagka gumagawa ka ng pelikula, creative license. Kaya, pagbigyan mo na, huwag ka na magalit. Yung, alin ba doon? Pareho. Yung kay Gumbursa o yung kay Sharon? Kay Sharon. Basta. Hindi, marunong magmaneho nung una. Bakit biglang hindi na rin marunong? Alam nyo, kaya tayo pinagtatawanan ng mga Koreano sa paggawa ng pelikula. Napaka-flawless ng Koreano sa paggawa ng pelikula. Hindi ba pinanood yun? Para bang script yun na hindi inedit? Malamang. Greg, kaya lahat ng babasahin mo rin namin dito, dumaan sa kamay mo to, ha? Dumaan sa kamay mo to, ha? Okay, happy birthday na lang kay Atay Maribik Galang Solis ng Kalandang. Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. Ang balita at mga bagong balita sa DZRH, pangunahing balita. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Ay, Doktora Chay, Doc Chay, Bustamante, dapat daw ilagay si Ka Jerry sa MTRCV. Bakit? Na taga-review ng movies. Ang galing, sabi. Ayun ang kaya hindi kayo pwedeng maggumawa ng mga pelikula ngayon na ginagawa nyo lang, kumbaga parang mga ginagawa nyo mga engot yung mga nanonood. Apurahang gawa lang. Tapos na yung pito-pito, yung panahon ng pito-pito. Basic naman yun, di ba? Talaga, Sharon Cuneta pa yun, ha? Pambihira naman, hindi nyo man lang nirespeto yung Sharon Cuneta. At katulad lang halimbawa nitong MMFF na to, Kumbachero, no? May mga magagandang pelikula, siya pang hindi napapanood. Oo. Kasi nga totoo yan. Kawawa, maaawa ka sa ibang mga producer eh. Tsaka yun ang presyo, kung walang passes yung manonood, pero 350, napakamahal na pala ng sine ngayon. Sabi ni siguro isang buwan ko na sa Netflix yan, Isang buwan ko na sa Netflix yan. Lalo na nung may DVD. Abangan ko na lang sa DVD. Hintayin ko na lang yan. May ganun. Ay, magandang umaga kay Ninong RD Dong Tolentino. Ninong RD, magandang morning. RD Ronald Tan. Ronald Tan, magandang morning. At nanonood at nakikinig pala sa atin si Kong Doming Mariano. Kong Doming Mariano, kumusta ba dyan sa Santa Maria? At Nasaan ba sila ngayon? Nasa Zambales sila ngayon, Kumbachero. At tinatanaw ang West Philippine Sea, naabangan kung magduduop itong US Navy saka Chinese Navy. Ako.
Ang passes daw ng MMFF posibleng extend pa ng 1 linggo. Aba, hanggang ano lang yan 7. Oo. Aba, alam yung mo passes mo ba hindi mo nagagamit? Huwag mo nang pakialam yun. Naka-allocate na yun. Andito si Kapopoy naghahanap yan ba naman magigipit? Abagay. Alamin niya natin ang latest mula sa ating showbiz legend na si Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yeah! Narinig na naman natin yun. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao. May passes ka pa ba dyan? Meron pa. Aba, bigyan namin. Magmamarathon ako ngayon. Talaga ha? Pero parang totoo nga yung mga yung mga pananaw ninyo sa mga pelikulang ito. Kaya bubusisiin natin yan. Sige nga. Mamaya naman. Dahil hindi ko napanood pa yung Gumbursa. Oo. Ang napanood ko talaga yung, siyempre, When I Met You in Tokyo. Na maayos, malinis. Naiyak ka ba? Naiyak ka ba? Ito yung pelikulang hindi ka pa iiyakin, pero kusa kang iiyak. Ayun. Naiyak ka nga. Ano mas nakakaiyak? Yung When I Met You in Tokyo o yung Rewind? Ang napanood ko kasi, Firefly na nakakaiyak. Nakakaiyak din ba, Firefly? Oo, nakakaiyak din daw yung Pedro Penduko Ay, nakakaiyak sa inis. Bakit? Bakit naman? Bakit? Alam mo, nagsama ako ng mga bata. Mga bata, sinama ko sa pelikula. Sinama ko para mapanood. Yung mga batang parola ba? Yung mga batang mga anghel sa lansangan ko, yung mga tinutulungan kong, may mga pinakakain kong mga bata. Ibig sabihin mo, marami kang passes? Hindi, namili lang ako. Kasi masyadong marami sila. Bali, 8 yung naipasok ko. Okay. Ngayon, ang kwento ay ito. After namin manood, tinanong ko ang mga bata, maganda ba? Alam mo reaction ng mga bata? Malamig ang sinihan, madilim. Hindi napansin yung palabas? Although, para sa akin, okay naman. Kaya lang hindi ganun ka-okay. Kumpara sa Firefly na talagang masasabi mong may moral lesson. Kwento ito ng mag-ina na kung saan pinaramdam nung ina ni Alessandra De Rossi na parang may alitap-tap na nag-aantay doon sa bata at isa sa mga yon na matutupad ang kanyang mga pangarap. Maganda, malinis, maayos ang pagkakalatag ng kwento. Same with When I Met You in Tokyo, malinis. Kakaibang Vilma Santos to. Tsaka iba rin talaga yung acting ng nila Vilma Santos, Christopher Dalion. Yung dalawang yun, hindi hysterical ang acting nila rito. Tsaka iba yung sa mukha pa lang, makakakita ka na ng mga ng emosyon. Oo, mata pa lang. Parang alam mo, matapos kong mapanood si Ate B, nagduda ako Hindi kaya totoong may sakit itong rayuma? Kasi ang husay niya doon, parang totoong ang sakit-sakit ng nararamdaman niya. Tingnan mo na, napaniwala ka tuloy. Parang napaniwala ako sa hindi kaya panoorin ko na. Sige, panoorin ko na. But anyway, ito ang good news. Tayo naman kasi ayaw ko naman magsalita at magkwento kaugnay ng isang pelikula na hindi ko pa naman napapanood. Hindi tama yon. Dapat bago ka magbigay ng komento sa isang pelikula, kailangan mapanood mo to ng tama, ng maayos at nakita mo. Eto ngayon, good news! Ayan, dahil sa lakas ng Rewind, When I Met You, Maliari, at iba pang pelikula, posibleng ma-extend ang passes ng Metro Manila Film Festival. Kahit sabi pang passes to, marami pa rin ang nakakapagbayad. Imagine mula nung isang araw, 700 million na ang kinikita, pera pa kagahapon. So, ibig sabihin, yung 500 million na quota o tinatarget ng Metro Manila Film Festival, nakuha nila. So, gano'n na lang ang ngiti ngayon ni Chairman Artes. Dahil tagumpay ang Metro Manila Film Festival this year. Kaya naman, posible usap-usapan na sa 7 or 6 ay baka i-announce na ang mga malalakas na pelikula ay mag-i-stay at pwede pa rin magamit ang Metro Manila Film Festival. Ayos. Yan! Hindi, pati mahina. Iyan mo na rin. Sama nyo na. O kaya yung mahihina na lang. Alisin na yung malalakas para mapanood naman. Hindi naman ang sinihan doon.
kuryente nun. O yun. Yan ang ating DCRH Bisatis News. Ako po si Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Oy, kahit 2024 na ha, dapat ay chine-check nyo pa rin ang inyong mga bubong. Kailangan may maintenance din yan Hindi kagaya ng mga planta ng kuryente sa Western Visayas Talaga. I-maintain natin, baka yung bubong nyo may butas na o baka kaya gato na. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Ay, Kasoji Jimenez, Colonel Moy Pagaduan, magandang morning. Si Vic Lima, ipinopromote pa rin yung Batch 81. Panoorin ninyo. Saan pa ba meron yan? Nasa ba yan? Sa Recto ba meron yan? Tres, kumusta ka na, Vic Lima? Sana okay na okay tayong lahat, mga kababayan ha. Yung mga may karamdaman dyan, ako, wag nating pinababayaan yung self-medication. Okay lang naman yun kung talagang sabi nga pasipon lang. Pero kung yung tumatagal na yung mga ubo-ubo na yan, hindi, negative naman sa antigen sasabihin, hindi, tandaan nyo, merong tinatawag na walking pneumonia. Ayan, lagi po tayong magpapasuri sa mga doktor. Kailangan bumawi ng mga doktor ngayon. At siyempre, importante pa rin yung pagpapahinga, sapat na pahinga, sapat na yung relaxation, hindi lamang ng katawan kundi ng isipan. Subukan nyo, manood kayo ng mga pelikula ng Metro Manila Film Festival para kayo ay maaliw at ma-relax ang inyong mga kaisipan. Ayos ba? Chairman! Laban tayo dyan, Chairman! Laban tayo mong dagdag dyan. Tita Helen, magandang morning. Ikaw daw baka yung huling panood mo, sa Gutesco pa. Yung 15 pesos. 15 pesos. Sabi ni Alan na Encarnacion. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Walk on.